food, for the strength that you continually provide us. And we pray, Lord, for alertness. We pray, Lord God, na kayo po ang manguna sa amin, na maunawaan po yung mga bagay na kailangan po namin matutunan, Panginoon Ama, in terms of biblical counseling. May we see this not only in a way na parang professionally done, but that we may be able to apply, Lord God, yung principles po dito, even in terms of friendship, in terms of family, Panginoon Ama. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng wisdom sa amin na may-apply po namin ang importanteng katotohanan po ito in terms of encouraging a friend, encouraging someone, Lord God, to be corrected, to be rebuked, to be right with you, O Lord. So we pray, Lord, for your mercy and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So tayo po ngayon ay nasa module 2 na. And siguro review lang for last meeting natin. Sino nakaalala nung ating inaral last time? Patay ko, parang nakalimutan ko, iniisip ko tuloy ngayon. Yung importance of building relationships. Okay, yun yung first step. So first step in terms of counseling is to build up yung relationship natin sa kanila. Ah, mahalaga yun dahil hindi siya yung parang bagay na tamang gagawin lang natin ito, okay, may problema ka, pag-usapan natin ito. Hindi po siya gano'n. Kailangan natin siyang gawin with a heart na tunay tayo na makiisa sa kanya, unawain natin, yung kanyang sitwasyon para tunay tayo na makatulong dito sa ating kapatiran. Okay? So ngayon, ating aaralin, dahil nasa process and procedures of biblical counseling tayo, yung una, building relationship, yung pangalawa, key element number 2, get the facts. Anong Tagalog ng get the facts? Nagtatanong lang po ako, Sister Lu. Joke lang. Kunin mo? Kunin ang katotohanan. Okay, alamin mo yung mga katotohanan. So, importante yun in terms of biblical counseling. Kasi minsan, bakit siya importante? Kasi sometimes, kumukuha tayo ng understanding, ng idea, second hand, hindi talaga siya yung, alam mo yung galing talaga dun sa taong ito, nakikinig tayo from other people, get the facts mismo, yung pinakatotoo talaga. Okay? So ibig sabihin when we do counseling, we don't use second-hand sources. Kasi mamaya mali pala yung second-hand sources mo. Kaya kailangan mo siya talaga directly. Dun actually maraming nagkakamali. And I have seen that kasi marami ng mga kapatiran in some way, mga kapwa Kristiyano, na tamang may nakwento lang sa isang self-servant, yun na yung naging view ng self-servant, then in the end, na-judge na kaagad yung tao. Mali na counseling. Kasi if you're not going to get the facts mismo dun sa taong yun, hindi mo nakuha, nag-decide ka na ito yung tingin mo, rather than getting the facts talaga, magiging mali na yung counseling. Crucial ito ha? Maging kunyari daw sa mag-asawa, kunyari daw, may lumapit sa akin kunyari mag-asawa, yung lalaki lumapit, nagkwento siya regarding sa kanyang asawang babae na ganito, ganito, ganyan. Hindi mo kaagad paniniwalaan yon. Kailangan mo munang pakinggan din yung side ng wife, ng spouse. Kasi para maging facts nga eh. Hindi siya facts kung hindi talaga siya nasasabi na ito talaga yung totoo. Okay? Siyempre, lahat tayo, ako din in some ways, nagkakamali dito sa bagay na ito, especially in the past. But by the grace of God, naunawaan ko siya when I studied biblical counseling, okay, ganito pala yan. Okay, mas importante pala ito. So, importante na makita natin, get the facts. Okay? You cannot have too much information. Sabi nga, you cannot have too much information. You are always gathering information. So, ibig sabihin, patience. You really have to have time to listen, to ask good questions. Later, aaralin natin yung asking good questions para talaga makuha ninyo yung totoo.
Ang problem madalas sa maraming kayo siguro 'no, meron na kayong nakausap, meron na kayong na-counselan, meron na kayong nabigyan ng, advice, tapos, "Ay okey, hindi mo nasabi 'yan. Ay hindi ko alam 'yan." 'Di ba tama? May mga gano'ng klaseng situation. Minsan naman may mga counseling na lalo na kung una, pangalawang counseling 'yan, hindi 'yan magsasabi ng totoo. Minsan may liar, may Christian liar, may mga Christian na liar, ah, hindi na sasabihin, "Hindi naman ako nag-lie, hindi ko lang sinabi." Pero kailangan yung truth na yon pero hindi niya sasabihin, kasalanan pa rin yun. Kasi importante yon para matulungan siya. Kaya nga ako most of the time when I do counseling right now, ang palagi kong paalala, gusto mo ba na matulungan kita matulungan talaga kita ng maayos at mabilis tayo dito sa counseling na ito? You have to be honest. Kasi if you're going to hide something from me, hindi kita matutulungan, magkakaproblema tayo. Kasi kailangan talaga na makita natin yung katotohanan, kailangan mo maging honest sa maraming bagay. Huwag ka ng mahiya, huwag ka ng matakot, kung may ginawa kang hindi maganda o kasalanan, you just have to be honest dahil may forgiveness ano ba ako gaganito? May forgiveness naman sa ating Panginoong Diyos, gracious, merciful ang ating Panginoon. This would be an opportunity for you to confess it so that you will be corrected and be rebuked. Okay? Importante po yun. So you're always gathering information. Okay? Ang counseling, always listening. So every time you start the counseling, syempre, pakinggan mo, ano ba yung nangyari? Okay, and then after that nagkuwento na siya, paano ito? So, you have to think of questions para lalong malaman mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong malaman. Okay, kaya nga sabi, you cannot have too much information. Maraming dapat tayong mapakinggan, okay? Importante na atin mai-apply ito kasi para hindi tayo teka lang, hindi mo nabanggit niyan kanina. O kaya meron ka ng nai-counsel sa kanya tapos after a few weeks ulit, "Teka lang, hindi mo nabanggit 'yan na ganito." Lalo na kung ang case mo 'no, mag-asawa, may conflict, tapos may tinago yung isa o may tinago silang issue, mahihirapan talaga, talaga yung counseling in a longer period of time. Okay. So, need to speak to the grand theme of redemption and specifically to the individual's needs. Okay, apply the gospel to the person's life. A person constantly pities himself for past sins and his current sinful thoughts. Ano yung palagi siyang, kung ganito ako, ganyan ako. Siyempre kung Christian siya, kailangan mo siyang paalalahanan na napatawad ka na. Kung ang buhay mo ay laden pa rin ng sin, then kailangan mo makita na, teka lang, bakit? At kailangan mo siyang ibalik, teka lang, kung sinasabi mong Christian ka, at kung alam mo na napatawad ka na, then dapat ikaw din may response sa bawat araw. Not perfectly, pero may desire ka na talaga na tunay na makasunod sa ating Panginoong Diyos. So we always bring them back doon sa gospel. We always bring that back yung person na ito na maalala niya kung ano yung ginawa ni Kristo Jesus para sa kanya. Okay? Jesus fully God, fully man. Jesus the fact finder, fact finding creator. Okay, mahalaga ito kasi what we're going to go through ay iintindihin natin ngayon na itong model na ating sinusunod in terms of finding facts or getting the facts is coming from Jesus Christ mismo. So ito minodel ito ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Yan na bang sinabi doon sa Hebrews 4:14-16? Puwedeng magbasa? Hebrews 4:14-16. May gustong mag-volunteer? Kahit sino? Kung sinong unang-una may may prize, fisda. Sige, Sister Elaine.
Okay. So yung example natin, because Jesus Christ is like our great high priest, na-experience niya ang lahat. So ibig sabihin alam niya ang buhay natin, siya ay sabi nga dito fully God, fully man. Walang mga bagay na hindi niya mauunawaan in terms of our situation. Sabi nga dito sa notes, Jesus left glory. He emptied himself. He took on human nature and body, became fully man, but without sin. Jesus on earth, as a baby, he learned things. Okay? He learned Greek. Kasi yun yung kanilang language at that time. So, ibig sabihin, naintindihan niya yung mga tao before. Okay? He learned how to walk. So, yung experience natin here in life, hindi ito malayo sa ating Panginoong Diyos. Not only that, Jesus on earth as a boy, he needed training. Pagdaanan ni Jesus yon. So kung tayo ay bata at tayo ay tinuturuan pa lamang, ang ating Panginoong Jesus ay dumaan din sa mga bagay na yon. He was even tempted. Kung ikaw ay tempted, si Jesus ay na-tempt din. Naaral na natin yun before. And as an adult, on earth, he had challenges. May challenges ba kayo? Yes. Parang tatlo lang yata may challenges dito. Praise God, kung tatlo lang ha. Okay? Had temptation and he was loved and hated. Meaning, Jesus himself understands our situation. Yun yung magandang bagay doon. So, kapag nag-pray kayo at nagsabi kayo na, Lord, ganito po yung aking sitwasyon. Parang kunyari, gawin nyo na lang example, if you read the Psalms, di ba yung Psalms palaging lumalapit sa Panginoon, asking for help, for guidance. So, naintindihan tayo ng ating Panginoong Diyos. Lalo na ngayon, tayo, dahil si Kristo ay dumating na, at alam niya yung ating mga pangangailangan. So, meaning Jesus himself understands our situation so that we can go to him and find hope and life in his name. Jesus alone can help us in all our circumstances. Hindi ako, pero maiga-guide dapat natin yung ating kina-counsel kay Christ, sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang salita. Okay? So, ibig sabihin, hindi yung tayo kailangan natin ma-equip kung paano dapat tayo natin iproseso at gawin yung counseling sa ating kapwa, sa kaibigan ninyo, sa ating ka-church, sa inyong pamilya. Okay? Pero mahalaga na makita natin ito na atin silang inilalapit sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi nga, He experienced the world, He understands us, He knows our struggles. Okay. Like Jesus, counselors get into the world of the counselee, know them and sympathize with them. Okay? How do we now approach our counselee? By knowing them and understanding their situation and their life. Kaya yun yung first step, 'di ba? Importante yun. Okay, ganito yung mangyayari. Informal counseling, kunyari daw, sa office ko, may kaharap ako, may magpapa-counsel sa akin. Most of the time, hindi ko talaga kilala yung taong ito. So, kailangan ko talaga ng proseso na kausapin sila. Ang magiging question ngayon ganito, pero Brother J, hindi naman kami pastor. Kami ay layperson lamang dito sa church, mga members ng church. Paano ko gagawin ngayon informally yung aking counseling with someone? For example, kunyari daw, bigay ko na lang example, kunyari si Elaine. Nagpa-counsel sa kanya si Eloy. Okay? Ah, Siyempre kailangan niyang alamin lahat muna ng facts. Hindi na naman niya kailangan makipag-chika-chika dahil magka-close na naman sila, magkakilala sila. Pero ganito ngayon, yung madali na situation yun. Kunyari daw, si Sister Blue sa kanyang cell. Kunyari daw hindi niya masyado kakilala pa si Sister Tess, dahil bago pa lang dito sa ating si Sister Tess. Ngayon, ang unang-unang step na dapat gagawin ni Sister Blue is to know Sister Tess more. Know her background, ano yung mga bagay na ito. You don't just jump into counseling kaagad. Parang ako, no, when uh, when Pastor Bob assigned to me someone in hierarch na i-counsel ko daw, so dumating siya dito kasi dito siya nakatira sa BGC 'no, nakatira sa BGC yung kina-counselan ko. So malapit dito kami nagme-meet. Ang una kong ginawa is kuwentuhan lang muna kami. Kasi hindi ko siya kilala, eh. Saan ka nag-aaral, college student 'to. Saan ka nag-aaral, ano yung mga hobbies mo, so
Dun kami for the first meeting, getting to know. Para medyo tapos papakilala ko din sa kanya yung sarili ko, kung sino ako. Sabi ko nangangagat ako, joke lang yun. Kumbaga I let the person know din kung sino ako, ano ba yung ginagawa ko as a pastor, kailan ako nag-start. So may background din siya. So second meeting namin, siyempre yung first meeting may mga parts na rin dun na pag-uusapan namin yung problems or concerns. And then yung second meeting, dun na kami medyo nagda-dive in dun sa mga concerns niya na kailangan kong maunawaan at maintindihan. Ngayon, paano ngayon Brother Jay kung magkaibigan kami dito sa church, may problema yung kaibigan ko o kasamahan ko sa cell to cell ito, okay? Paano gagawin? Then siyempre kung kilala mo na naman siya, may understanding ka na kung ano yung quirks nung kasama natin dito sa church. Alam mo yung likes and dislikes niya, alam mo na yung mga bagay na ito. Pero importante na makiki-sympathize ka talaga sa kanya. Hindi kasi minsan ang problema sa mga magkakaibigan, "Eh, kaya mo na 'yan." So, nawawala yung caring part. Kailangan niyong ipasok yung caring. Kasi 'di ba tama may ano, ano yung tawag dun, yung kapag kakilala mo na masyado, yun, yung familiarity, meron pang isang word for that, eh. So, yun na lang, sige. Dahil familiar ka familiar ka na dun sa taong ito, parang, kaya mo na 'yan." And then show sympathy kung kaibigan ninyo, okey? Eh, 'di ba nakita mo nangyari din sa akin 'yan, gayahin mo na lang ginawa ko. Biblical counseling ba 'yon? So, hindi, 'di ba? So, kailangan niyo na ipakita pa rin love, concern, you will give time, "Sige pag-usapan natin, where do you want to meet?" Mary Grace tayo, sige. O kaya 'di ba may problema ka? Problema ko nga pera, eh. Siyempre ngayon maawa ka, siyempre sympathy. Sige na nga, ako na nga bahala sa'yo. Jollibee tayo. Oh, I'm just waking you up ano. Pero importante na makita ninyo na kahit naka-close kahit na kunyari ano si Del o kaya anak ko, ka-close ko na, kailangan ko pa rin ipakita yung concern and love. May problema yung asawa mo, lalapit sa'yo, may problema ako ganyan, ganyan. "Tanda-tanda mo na, kaya mo na yan, bahala ka sa buhay mo." Hindi gano'n. Importante na makita natin, we follow the example of Jesus Christ. Jesus Christ showed love, sympathy, and care. Okay? Hindi ito kasama dun sa BCMW approach, ina-apply ko ngayon kasi ang turo sa BCMW, formal. Ngayon tinuturo ko ngayon sa inyo, paano yung level ng mga members, paano nyo 'to ia-apply. Ganito yung pag-apply niyan, magpakita kayo palagi ng pag-ibig kahit na sino pa man yung kausap ninyo dahil gagamitan niyo sila ng biblical counseling. Parang ang weird lang ano kung biblical sabi mo, "Sige ika-counsel kita." Ay, ito yung Bible verse, basahin mo 'yan. Hindi gano'n. Magbasa ka kasi, hindi ka kasi nagbabasa. Kailan ka huli nagbasa ng Bible? Na ano na, na kawawa kawawa naman yung tao, okey? So, we are to understand their situation. May problem siya, may situation siya, maaring may sin siya. "Grabe ginagawa mo 'yan?" So, hindi hindi gano'n. You have to understand. I understand you, sister o brother, regarding that. Paano ba ako makakatulong para sa'yo? Siyempre, kailangan mong i-share sa akin kung ano. So, you talk. Kailangan communication. Okay, malinaw 'yon? Okey, sige mukhang nalinaw sa inyo, hindi kayo nagsalita. Okay. Ah, sabi nga, we meet face to face, we seek to know the person, we spend time with people. Ito yung bagay na tamang you really have to spend time. Okay, paano kung wala kayong time? At sasabihin niya, "Puwede ba tayong mag-usap ngayon?" Eh, nagmamadali ka, importante naman. Then sabihin mo sa kanya, "I want to give time, can we reschedule it? Eh, may lakad lang ako." Mahalaga 'yun, sabihin niyo lang and then kasi kaya kung gusto mo pag-usapan natin ng konti, if you want, just give me the gist. May time lang ako, I have a schedule, and then I'll meet you
sabihan kita kung anong time, I'll give time for you. Eh, ako normally I would give 2 hours palagi. Ngayon binigyan ko nga ng 2 hours, ng isang beses kulang pa, eh, yung 2 hours talaga, eh. Kasi nga knowing, eh. Ang ginawa ko lang that time makinig tapos, "Anong masasabi mo doon, Brother Jay?" Dun lang ako magbibigay ng comment. Ang counseling is not something alam ko yan, ito yung solution diyan. We're not looking for solution. We're looking for the heart issues. Hindi morality yung babaguhin natin sa kanya, pero ipapakita natin sa kanya na ito yung kasalanan, ito yung dapat mong baguhin, ito yung dapat mong makita dahil ito yung ayon sa salita ng Panginoon. Hindi natin kaagad hinahabol yung change of morality. Sinungaling ka, next time hindi ka na nagsisinungaling. Ang question is, bakit ka nagsisinungaling? At may issues kung bakit nagsisinungaling ang mga tao. To protect themselves. Ano pa naisip nyo? Bakit nagsisinungaling? Dahil may pride siya, ano yun? Para hindi masaktan. Parang ano yun, defense. Ano pa, bakit nagsisinungaling ang tao? Dahil talaga sinungaling siya. Oh, may ganun ha? May counseling ako na ganun. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, alam mo, napakasinungaling mong tao. Alam mo kung bakit? Inisa-isa ko sa kanya lahat ng pagsisinungaling niya. And that is a consistent thing. Bakit hindi mo nakikita na sinungaling ka? Ngayon yun yung aalamin mo. Hindi mo siya sasabihin lang na, "Oh, kasalanan niya na huwag ka na magsinungaling." Tapos bibigyan mo siya ng verses that liars go to hell, 'di ba? Sa Revelation yun. Hindi mo siya bibigyan lang kaagad ng mga biblical passages o mga verses para lang sabihin, "O, kasalanan niyan." Bakit ka nagsisinungaling? Kailan ka pa nagsimula na magsinungaling? Nung kakapanganak ko pa lang. Kunyari kunyari umiiyak ako na gutom, hindi naman talaga. Baby pa lang ano? Tumatawa-tawa si ano. So, alam niyo nakukuha niyo? Ibig sabihin you really have to spend time with the person to know and understand kung ano yung problema. Kasi there is always, sabi ko nga palagi siyang heart issue. Okay? Importante 'yun, makita ninyo yung bagay na 'yon. Okay? So meet face to face, we are to spend time with them, we are to be loving and gentle and patient with them just like Christ with us. 'Di ba si God napaka-patient sa atin? Ilang beses niyong ginawa yung isang kasalanan sa Diyos na paulit-ulit. Ilang beses kayo pinakitaan ng mercy and love and grace. 'Di ba palagi? Nakakahiya kung hindi natin imi-mirror yun dun sa tao na atin din tutulungan na makounselan. Okay? How was Jesus the perfect example of fact-finding? Okay, so una makita natin example ni Jesus Christ of His character. Paano natin ngayon makikita yung example ni Jesus as a fact-finding example? Okay? Biblical case of fact-finding lessons. Number one, Samaritan woman, the case of the thirsty woman. Siguro alam niyo yung story nito? Wala siguro sa inyong hindi nakakaalam ng story nito. Hindi ko na babasahin, pero i-picture niyo na lang, Samaritan woman, John 4:7-26 kasi mahaba yung passage na ito, eh. So naiisip niyo na yung story nung yung woman at the well? Okay? So, she wanted to argue theology, avoid her heart issue. Ano yung issue niya with Jesus Christ? 'Di ba sabi, ang mga worshippers daw ay magwo-worship na dito sa lugar na ito. Pero hindi naman niya yung problema talaga, eh. Alam ni Jesus Christ ngayon, siyempre hindi tayo katulad ni Jesus Christ ano, pero ni-lead ni Jesus Christ yung babae na makita yung kanyang number one problem. Ang kanyang problem, meron siyang sin. Bilis naman kaagad, natuto na tayo, eh. Sinagot niyo na kaagad na ano, yung problem. Tama do'n si Sister Bioli, okay? So, yung problema niya do'n, marami siyang naging asawa at yung kinakasama niya ngayon ay hindi niya at yun yung issue. May mga ibang tao kung ano-ano yung mga pinag-uusapan nila, pero ang issue, may heart problem siya na meron siyang kasalanan na kailangan ma-address. At nandun si Jesus Christ para i-address yung heart issue nung babaeng ito at makita niya na namumuhay siya sa
kasalanan. Hindi niya kailangan malaman kung saan tama mag-worship. Kailangan niya munang malaman na kailangan niya na mapatawad sa kanyang kasalanan at ma-restore yung kanyang relationship sa ating Panginoon upang mas lalong maging tama yung kanyang pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Okay? She needed, sabi nga dito, forgiveness most. Kailangan niya mapatawad kasi ang dami niyang kasalanan. Kasi ano yung kasalanan niya at that moment? Live in. Ay yung kinakasama mo hindi mo nga asawa ngayon. Kaya nga kasalanan ng live-in. So dito sinasabi ng ating Panginoong Hesus, yung iyong ginagawa ay kasalanan. Okay? So lesson, don't get sidetracked. So alamin niyo muna kung ano yung problema niya at minsan sa counseling talaga bigla yan magkukuwento ng kung ano-ano. Ang dami ko ng counseling na gano'n, na hindi naman related doon sa problema niya. May one time ako na naging counseling na, ito yung problema tapos bigla lang siyang may naisip, "Ito nga si ano may problema din, eh." So don't get sidetracked. I-focus niyo palagi kung ano talaga yung kailangan ninyong harapin, okey? May example na binigay dito, if someone shares about their week and mentions a conversation with someone and how they didn't like the conversation and wish they had better communication skills, that's not the time to go, okay? Into 7 principles from scripture about communication. Ibig sabihin, minsan meron siyang biglang ikikwento. Ang tao maraming kwento, 'di ba? Ito yung topic, ito yung issue, biglang pasok na ibang kwento. Don't get sidetracked. Ang tuon pa rin, heart issues na dapat mabago at makita niya kung ano yung dapat niyang ire-repent. Eh, parang kung kunyari ano, cell member ka tapos cell servant, yung cell servant mo, alam niya yung problema mo tapos nagkukuwentuhan lang kayo. Hindi naman siya ano, informal lang na conversation. Minsan 'di ba sa gano'ng klaseng situation bigla na lang, "Ay alam mo ate ganito." Na-experience niyo na 'yun? "Ay ate ganito, naalala mo yung ganito pero may issue kayong pinag-uusapan." Lalo na mga babae. Babae maraming kuwento 'yan, eh. Mas makuwento 'yan, eh. Tama ba? Hindi sa sinisiraan ko yung babae, pero ang babae talaga mas open. Kaya nga minsan magandang kausap ang babae, kasi mas open sila, eh. Ang lalaki hindi 'yan. Talagang kailangan mong pigain 'yan ng todo bago nila sasabihin pa kung ano talaga yung nangyari. Kailangan mong sakalin. Hindi actually hindi sa part yung pagiging prideful talaga ng lalaki, pero there are a lot of people kasi lalo ng men, part yung pride kasi ayaw nilang may makitang mali sa kanila. Okey. Si Ibon. Ano yung sa totoo lang? Puwedeng i-share. Ano wait, ano ulit? Lahat naman lahat tsismoso, pero mas marami yung babae. Kasi marami kayo, eh. In terms of church, konteksto lang. Kasi kunyari dun sa church mas marami kayong babae, mas marami kayong alam na kasi mas makuwento kayo, eh. Kami kunyari daw kaming mga kalalakihan magkukuwentuhan kami niyan, ito lang pagkukuwentuhan namin, kotse, ano yung ginawa mo. Alam mo yun parang simple lang na ano, yung tamang ang babae ang dami, eh. Eh, totoo 'di ba, babae ang daming topics, hindi kayo nauubusan ng topic. Okey. Although naaral na naman natin yung pagiging tsismis, yung sin ng gossip, okey na yun. Anyways, don't get sidetracked, na-sidetrack na tayo. Na nali ako nagtuturo ako ng lesson, ako'y na-sidetrack. Buti na lang hindi counseling 'to. Okey, pangalawa, the case of the selfish saint.
Okay, ano yung story ng selfish saint? Mark 10:17. "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, all this I have kept from my youth." Yabang ano? And Jesus looking at him, loved him. Kita nyo, no? Parang, eh, ano yung isang katangian ni Jesus Christ pagkaharap niya yung isang tao? Hindi, ano pa, alam niya ang puso ng bawat isa. 'Di ba, nakalagay yun sa scripture, they know their hearts. Lumapit itong selfish saint na ito, na I've been doing that all my days, parang gano'n ano. Tapos pero kita niyo yung compassion niya, hindi siya nayabangan, hindi siya yung parang, "Yabang mo naman, hell ka na nga." 'Di ba, hindi gano'n, eh. Kaya magandang example si Jesus Christ, eh, maganda makita natin yun, eh. And then sabi niya ngayon, loved him and said to him, "You lack one thing. Go sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. May problema siya. Maaring nasusunod niya talaga yung command. Pero para ma-test yung puso niya at kung ano yung heart issue niya talaga, ano yung heart issue ngayon na pinapakita dito ni Jesus dun sa lalaki na nakita niya? Na siya ay selfish. Mukha siyang pera, 'di ba? Yung greed kasalanan, eh. Isipin mo na lang yun yung kanyang ano, sitwasyon at that time. He was unang-una dito nga sabi nga, he says he has kept God's law. No, hindi. Parang sinasabi ni Jesus Christ kasi may problem ka ng greed. Yun yung pinakita dito ni Jesus, okay? He had a false concept of good, outward conformity to the law. Nagawa ko 'tong mga bagay na ito, eh. Pero yung heart mo, maramot ka. Mayaman ka pero ayaw mong tumulong at magbigay sa mga nangangailangan. At kailangan mong makita yung kasalanan na ito dahil ang thinking mo, maliligtas ka dahil naging mabuti ka pero hindi mo nakita ang isa pang kasalanan na iyong tinatago. Okay? So, yung lesson dito, a test of the heart will often confirm a suspicion. Okay? Kasi sabi nga, sell what you have and give the money to the poor. Parang kunyari ano, naalala ko yung isang counseling video, sample counseling siya. Yung problem nung lalaki na kina-counselan is pornography. So, yun yung issue, pornography. Sabi ngayon nung counselor, ah hindi mo ba pupuwedeng hindi gamitin ang cellphone mo? Tapos yung isa pa sinabi niya, hindi ba pupuwedeng mag-install ka ng may app kasi para ma-protect, ma-protect ka na hindi ka pumasok into pornography. Pinilit niya yoon. "This will be helpful for you," sabi sa kanya nung counselor. Ayaw niya. Tapos the next, sabi niya, "Sige, susubukan ko." And then after a week, nag-meet ulit sila, tinanong siya kung ginawa niya, hindi niya ginawa lahat. Lahat ng counsel sa kanya hindi niya ginagawa. Kasi nga mahal niya yung pornography. Nakukuha niyo yun? So meron siyang test, gawin mo nga ito, kung talagang gusto mong makalakad ng tama sa Panginoon, gawin mo ito. Ay ayaw niya. So ibig sabihin inclined talaga yung heart niya to pornography. In the end, sabi nga, ni Steve Byers yung counselor at that time, ah, in the end, dun niya ipinakita sa example na there will be counseling na hindi talaga magiging successful. Ang ganda actually ng counseling ni Steve Byers, ang ganda ng mga Bible verses na inaral nila. Ang galing ng pagkaka-exposition. Minsan pa manonood tayo ng isang example on how to do counseling para makita niyo yung formal counseling, how they use scripture. Hindi siya yung parang, "Oh, ito ganito, yung explanation, yung biblical principle, which is very crucial and important. So, always test, okay? Kunyari daw may problem siya sa ganito, puwede bang i-delete mo yung app na yan ngayon sa harapan ko?
kung yung app na yun ay nagko-cause sa'yo ng idolatry o addiction, puwede ba yung cellphone mo gagamitin mo lang kapagka ganitong oras? So kung willing ka, ibig sabihin gusto mo talaga magbago, kung hindi, dun makikita na may heart issues talaga, na may idolatry na. Nakukuha niyo? So there will puwede kayong mag-test kasi si Jesus Christ nag-test, eh. I-test, teka lang kung mahal mo yung asawa mo, sige nga for this whole week, umuwi ka ng maaga, tapos tulungan mo siya sa gawaing bahay. So ano, always make a test para makita ninyo kung nasaan yung heart ng taong ito, okay? The case of the righteous ruler, si Nicodemus. Okay, inaral natin yan sa John chapter 3. Okay? Sabi nga doon, Jesus knew he was missing something important. Okay? At alam na ano yung problema ni Nicodemus? Self-righteous. Akala niya salvation niya is because he is a Pharisee. Akala niya dahil nagagawa niya yung mga bagay na na nasa law ay saved na siya. Hindi niya alam na salvation is by grace. It will not come from you. It will not come from the Jewish law. It is not by abiding in the law. Salvation comes from the Lord. It is something na ano, kaya nga sabi it's like a wind, eh. Dumarating na lang ang salvation sa atin because salvation is by grace. May ginawa ba kayo para ma-save? 'Di ba dumating na lang biglang regeneration na lang. Nakikinig kayo ng gospel message o kaya nagbabasa kayo ng Bible o kaya may nag-share sa inyo ng gospel, bigla na lang kayo nagkaroon ng makasalanan pala ako. 'Di ba? It's not something na may ginawa tayo. Diyos lamang ang gumawa at hindi yun naintindihan ni Nicodemus. Yung situation niya is he is spiritually lost, okey? Ay, mino-move ko pala yung nasa iPad ko, hindi ko nakita. Sorry. Papadala ko naman yung PowerPoint nito, yung ano. Okay, he was missing something important. He is spiritually lost. Okay? Focus always on the real need, the heart issue. Okay, yun ang palaging paalala. The problem is not the problem. The problem is the heart. Eh, kung anong problema mo, hindi talaga yun yung problema. Ang problema nating lahat yung ating mga puso. Okay? So, ibig sabihin kung kunyari ano, ah, problema mo pera. Hindi talaga problema ang pera. May problema sa puso mo. Either you're greedy or either ayaw mo na magtipid o ayaw mong mag-adjust sa capacity mo na meron ka lang kung ano dahil nasanay ka na dun sa comfort. So, yun, eh, may heart issues ka, eh. Hindi ako sanay ng ganito, eh. So, iche-check natin yung mga bagay na ganoon. Okay? Lesson, meet the need of the person in front of you. It may be salvation. Okay? Baka nga naman mamaya, eh, yung kausap ninyo, ito yung gandang paalala ni Ernie Baker. Every time he does biblical counseling, he always, hindi niya palagi daw kino-consider save yung kanyang kausap. So, ibig sabihin, kung magpapa-counsel ako sa kanya, hindi niya ako iisipin na save ako. Sabi niya, eh, do'n sa ano namin, sa class namin, ibig sabihin gusto niyang i-confirm on his own yung salvation. Gano'n din yung ginawa ko do'n sa counseling ko na in-assign sa akin dito. Dahil hindi ko siya kilala, dumating din kami sa punto of knowing the gospel. Pina-explain ko sa kanya paano can you share to me, paano ka naging Christian? Can you, just give me some points about it? And then, tama naman, eh, yun yung problema 'di ba nabanggit ko kanina. Sabihin by grace, I'm a sinner, pero yung life wala. Kasi alam na yung Christian jargon, eh. Ngayon makikita mo na lang doon kung paano na lang din siya ite-test mo na lang siya kung paano siya magre-respond doon sa mga bagay na papagawa mo. And and this kid, talagang nag-submit siya sa mga bagay na pinagawa ko, sa mga sinuggest ko sa kanya na siguro this would be good na ito yung gawin mo, and he abide do'n sa mga bagay. Doon ko na lang nakita na, okay, may obedience. Kasi do'n mo mate-test na lang 'yan, may obedience ba itong taong ito? Magsa-submit ba siya? Kasi, obedience to what I am saying is already part of humility. Kasi ang iisipin mo, "Teka lang, mas mukhang tama na isip ko kaysa sa sinabi mo, eh." 'Di ba gano'n na marami?
Kaya minsan, ako dami kong kinounsel na ayaw sundin yung payo ko minsan, eh. Kasi nga walang humility, and part of salvation may dapat humility. So, alamin niyo nga kung Christian siya, kunyari kaibigan niyo dito, member, balikan niyo lang, 'di ba naalala mo yung salvation natin through Christ? Ipag-usapan niyo yung gospel kung naalala niya, kasi minsan nakakalimutan lang ng iba. So, importante na topic natin yung bagay na yun, okey? Why do we have permanent casual relationship? So, pasok tayo ngayon sa ibang, situation. In terms of having relationship with a person, bakit ba parang ayaw natin magkaroon talaga ng relationship? May relationship ba kayo sa isa't isa? Importante kasi kain na tawa ng tawa, eh, mukhang maganda yung relationship mo kay ano na kay Colleen ano? Meron naman kayong ano, maayos yung friendship niyo? Hindi. Okey, sige. Okey, bakit ayaw ng iba na magkaroon ng magandang relationship sa iba? We are too busy. Yung sasabihin, "Busy ako, eh, wala akong time sa church." Okay, so we miss many opportunities, okay. Most of the time busyness. Pangalawa, we think we are too unique. Ay hindi ko makakasundo yang mga yan. Iba ako, eh. Parang pride ano, parang, "Ay kakaiba yung mga yan, ayoko diyan." Parang baka hindi kami magkasundo, kaya hindi kami ano, okey. Ah, Forgetting everyone's struggles in private. Kasi iki-clear ko sa inyo. Ang akala ng marami kapagka nagpa-member ka ng church o kaya 'pag naging close ka sa church, eh, kailangan ko yatang sabihin ang lahat. Hindi naman. Pero kung may sin, kailangan mong sabihin because may command sa scripture, confess to one another. Yun ang church, eh. Kasi ano ba yung purpose ng church? For the growth of each individual. And kung may sin, may self-servant ka, may pastor ka, part talaga to confess. Paano ka matutulungan kung wala kang confess? Maliban na lang kung ito kunyari daw ano, ganito, nagko-confess naman ako kay God, Brother Jay, o 'di walang problema. Pero kung paulit-ulit yung sin mo, baka kailangan mo na ng outside help rather than sa sarili mo. Kasi yung iba ayaw nila sa church kasi, malalaman nila yung problema ko, yung kasalanan ko. May confidentiality po tayo dito sa church. Yung mga alam niyo ba yung mga nangyayari sa counseling ko? Biglang nag-uuhan lahat ano. Sino nagkukuwento, 'di ba? Parang wala naman akong pinagkukuwentuhan sa inyo, parang gano'n. Wala, 'di ba? O alam niyo ba yung problema nung problema? 'Di ba wala. Nakakaalam ba sa bawat isa sa inyo kung ano yung problema ng bawat isa dito? Wala, 'di ba? Kasi may confidentiality sa church. So rest assured, kung magpapa-counsel kayo at hihingi kayo ng tulong, hindi yan kakalat. Malalaman lang nung security guard. Joke lang. Kasi magtatanong, "Ba't ang tagal niyo diyan sa church?" "Ay, counseling kasi kami, tapos ganyan." Joke lang 'yan. Pero yun nga, forgetting na may struggles ang lahat. Hindi tayo unique. Ito yung kagandahan. In the church, we are all sinful pa rin. We are all forgiven. We are all one with Christ. Yun yung ano, eh, yun yung safe place natin, eh. Kumbaga 'di ba ako, when I share na may sin ako, hindi ako nahihiya na i-share sa inyo dahil alam ko na-confess ko na yon, tinalikuran ko yun, ni-repent ko na yung bagay na yon, 'di ba? 'Di ba sa parenting, yung mga pagkukulang ko, I would share that. Sa husbands and wives, yung pagkukulang ko kay Del, kung paano ko sinasabunutan ni Del, paano niya hindi, joke lang 'yan. So, kumbaga, I would open up myself kasi gusto ko makita ninyo na lahat tayo, iisa lang, kailangan natin ng tulong, 'di ba? Sino sa inyo hindi nangangailangan ng tulong? Lahat tayo kailangan natin ng tulong. Ako, I go to Pastor Bob, I go to Brother Oscar, nag-o-open up ako sa kanila kasi alam ko na hindi nila ako i-ju-judge. Ano po 'yan? Ay, kapagka financial kay Sister Lou, siya yung nag-isip, eh. Si Brother Rico tahimik lang. Si Brother Rico mautak, tahimik 'yan. Eh, si Sister Lou, financial. So, di na ikaw may problema na dun,
Okay. So, lahat tayo may struggle kaya huwag kayong mag-isip, huwag kayong mahinder na, "Ay, ganito o ganyan." Don't think that you are unique, okay? We are blind to our own sin, unaware of our great need for help, okay? We only see clearly the sin in others. "Ay, ayoko sa kanya dahil ganito siya." Okay? So, minsan mapaghusga tayo. Ayoko diyan sa BSL. Yung mga tao diyan mayayabang, parang sila lang yung tama palagi. Ilang beses ko na narinig yon. Yung tamang sasabihin, parang kayo diyan, perfect kayong lahat diyan. Ayoko diyan. Ayoko diyan sa church na 'yan. Parang sila lang yung ano, tama." Okay? Minsan naman parang ang feeling niya na siya yung makasalanan na hindi ako bagay sa inyo. Puwedeng opposite din naman. Okay? Unaware of our great need for help. Okay? Number 4, no one asked, even though we're all hungry for real relationship. Walang nagtanong sa akin na, "Attend ka ba ng biblical counseling?" Walang nagtanong sa akin na, "Gusto mo bang sumama? Gusto mo bang magpa-member? Gusto mo bang maging bahagi ng ganito?" Wala nga nag-i-invite sa akin, umattend silang lahat ng seminar, eh. Sila lang lahat nandun sa Baguio, ah, na nag-attend. Wala man lang nag-invite sa akin. You be part. Eh, kung hindi kayo na-invite, puwede niyo akong tanungin, "Brother Jay, can I join this? Can I join that?" Okay. So, minsan kasi sasabihin natin, "Eh, wala kasi nagtatanong, hindi kasi friendly yung mga taga-BSL, eh." Eh, hindi ba kayo friendly? Maging friendly kayo, Hindi ko lahat magagawa on my own, pero ine-expect ko lalo na yung mga members na kayo yung maging example of love for others, okay? What else does the Bible say about, the importance of information gathering. Ayan, sorry, Okay, turn to Proverbs 18. First, paano ba tayo magga-gather? Babalikan ko lang ulit, Ah, the importance of information gathering. Paano ba tayo magga-gather ng information? Proverbs 18, listen for facts. Proverbs 18:13. Okay? He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. So stop listening and thinking about what to say next. Kasi minsan gano'n, nag-uusap tayo, teka lang, ano ba yung sasabihin ko sa kanya? Pero hindi mo na pinakinggan kung ano yung sinasabi niya. Huwag ka muna mag-isip ng isasagot. Actually, yung pinaka-problem dito, ako in my own experience during counseling, meron akong sinasabi, ang tingin ko, yung kina-counselan ko, nag-iisip na siya ng kung ano yung isasagot niya sa akin. So, it goes two ways. Kung kayo kina-counselan, makinig din kayo sa nagka-counsel sa inyo. Kapag kayo din naman nagka-counsel, makinig kayong maigi. Huwag muna kayong mag-iisip ng kahit na ano. Isipin mo at intindihin mo lahat ng kanyang sinasabi. Parang gusto niyong malaman kung nakikinig talaga sa'yo, kung nakikinig, ah, kung tunay ka ding nakikinig, during that time, mag-follow up ka ng question dun sa kanyang mga sinasabi. Para makita din nung kina-counselan mo na talagang attentive ka at iniintindi mo lahat ng kanyang sinasabi. Okay? So yun yung una, listen for facts. Hindi hindi kayo dapat, yun yung sinabi ni Ernie Baker na na reminder sa amin. As sa certification, kasi ivi-video ko yung first 3 counseling ko. 'Pag nakita daw niya kaagad na sa simula pa lamang yung counselor salita na ng salita, bagsak na. Kasi ang kailangan talaga makikinig ka. Magbibigay ka ng question, bigay ka, then more on the listening side ka. Kasi nga gathering facts yung una, eh. Build a relationship, gather facts. Okay? Tatandaan niyo yun, simpleng-simple lang yan. Okay? Listen actively for facts. Okay? Sabi dito, the mind of the prudent man acquires knowledge. Okay? Listen actively. Okay? Gayahin niyo yung mukha niya pagka nagka-counsel kayo. Okay? Then, thirdly, listen actively for all facts. Okay? Pakinggan mo ang lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi. The first to plead this case seems right, verse 17 ito,
until another comes and examines him. Lahat pakinggan mo. Okay? Listen to both sides before coming to a conclusion. Kung husbands and wives yung nag-uusa, yung concern, best friend na nag-away, okay? Lalapit sa akin, kunyari daw, si Kyla tsaka si Colleen, nagsabunutan. Sabi ni Kyla, ganito, ganito. Ha? Talaga, sobra si Colleen, ha? So, hindi ka pa pwedeng ganon. Tsaka hindi ka din pwedeng, make sure na sanayin nyo na yung sarili nyo na minsan may something shocking kang maririnig. Na ang mukha mo ay poker face. Na hindi ka magmumukhang parang gulat na gulat. Kasi minsan disheartening yun eh. Parang ang feeling nung kina-counselan mo, ay parang ang sama-sama nung ginawa ko. Ako dami ko na narinig na talagang weird na cases. Ang akin lang, okay. I know those things happen. Nangyayari talaga yung mga ganyan and may hope pa rin naman, okay. So, kunyari si Kyla may sinabi, kailangan ko mapakinggan din si Colleen. Ano ba yung ginawa ano ba talaga nangyari? So, huwag kang gagawa kaagad ng conclusion, even in your own mind. Tingin ko tama si Kyla. Hindi mo pa napapakinggan si Colleen, tingin ko tama si Kyla, at si Colleen talaga kita ko na ugali talaga yan, eh. Sama talagang ugali niyan, eh. Nasa mukha pa lang, eh. Alam mo yung parang gano'n? Minsan gano'n tayo, gano'n oo. Kumbaga lahat tayo gano'n. 'Di ba wala sa atin lahat tayo may problem sa gano'n, ako may problem ako sa gano'n, eh. Kaya nga lang nung inaaral ko 'to, okey, ito pala yung mga bagay na mali ko dati na kailangan kong matutunan, na hindi pala ako talaga dapat mag-jump into conclusion. Yung si Del nag-uusapan kami ni Del, eh, regarding isang case, gano'n nag-conclude, kawawa yung tao, kawawa talaga yung tao, umalis na lang ng church. Kasi mali ang counseling, mali ang process, mali ang system, hindi biblical yung counseling. Kaya inaaral natin ito, ha. Actively listen for all facts. Okay, how can you get the facts? Isa-isahin natin 'to ngayon. Okay, number one, formally. Okay? A person information inventory. May tawag dito PDI, tama ba? PI lang. Ano yun, PBI? BPI, kay Colleen. Pero sa kanila is PII, Personal Inventory, Information Inventory. Ito formal way. Kung hindi ko kayo kakilala masyado, one way of gathering, fill this up para at least may alam akong background mo. So para itong ano yung tamang sinasubmit sa parang resume. Wala ng biodata ngayon. Parang resume, so mas detailed. Okay, isa yon formally. Pero siyempre kung magkaibigan kayo, hindi mo na kailangan na mag-best friend kayo, no? Kunyari daw, si Colleen tsaka si Kyla, "Uy, fill up mo nga 'tong ano, mag-build na lang kayo ng this is formal, okay? Ako yung gagawa nito, dun sa mga hindi ko kilala, okay? Ito siguro maganda kahit na magkaibigan kayo, puwede niyong gawin ito. The 5 questions sheet. Why are you here? What have you done about it? Where did you learn that? Puwede niyong tanungin ito directly, okay? Bakit ba tayo nag-uusap ngayon? Ano yung problema mo? Ano yung concern? Okay? Ano yung nagawa mo na regarding diyan sa concern mo? Okay? Where did you learn that those actions may help? Paano mo nalaman na ito makakatulong para sa'yo? Kasi minsan may ginagawa na tayo do'n sa problema natin, sa situation natin, dahil may napagkunan tayo sa YouTube. Lahat ngayon YouTube, eh. Sana pati 'wag naman sana yung spiritual problem niyo i-you-YouTube niyo, lahat na lang sinunod. Okay, what would you like me to do? Paano ba ako makakatulong para sa'yo? What are you willing to do to get this problem solved? Okay? So, biblical counseling worksheet. Ito yung example niya, yung three trees. Okay? Andito yung circumstance, motives, God talk, teach, assign. Susunod, informally. Okay? 4 principles of good questions. Ano yun? Daanan natin. Ask open-ended question. Ano yung open-ended? Yung question, ano po yan? Yes, ayan, nakalagay. No? Not answerable by yes or no.
Not answerable by yes or anong pangalan mo? Yes, hindi naman. De joke lang yun dahil ginigising ko kayo. Okey. Sino magbibigay ng example ng open-ended question? Sinong gusto magbigay ng example? Question. Dali parang meron naman tayong konting interaction. Ano yan, ah? Yes. Bakit mo nagawa yoon? Ayan, siyempre hindi yun open-ended question yun. Yes. No. Kapagka sumagot siya ng yes or no, niloloko ka na ng counseling mo. Okay, so open-ended question. Okay, number two, ask a combination of survey and focused questions. Survey life as a whole. Tell me about your relationship with your family, friends, co-workers. Can you say something about this? Ganyan. Okay? Focus intensely into one area. Pwede kang magtanong into one area. Can you share something about your relationship with your spouse? Uh, Focus in one area. Your intimacy. Can you tell me something about your intimacy? Kaya, can you tell me something about your relationship na mag-asawa in terms of in terms of your finances? Focus 'yon. So question yun para masagot, how do you handle mag-asawa yung finances ninyo? Yes. Hindi niya puwedeng sagutin ng yes yun. So focus question yun, okay? Siguro nage-gets niyo naman yun ano? So, focus questions. Number three, remember that certain kinds of questions can reveal certain kinds of information. What, how, why, how often, where, when. Kaya what questions are the most basic, uncovering general information. What did you do? Okay? Nasa ospital yung asawa mo ngayon. What did you do? 'Di ba? Binugbog mo ba? Hinampas mo ba? Okay? How questions reveal the way something was done. How did you talk to her? Bakit siya nagalit ng ganyan? Paano mo ba siya kinausap? Okay? Why questions uncover a person's purpose, desires, goals, or motivation? Why did you yell so long? For 1 hour? I wanted to know how angry I was and what she had done. Okay. How often and where questions reveal themes and patterns in a person's life. Where did this happen? So, yun yung when question uncover the order of events. Order of events, pagka-questions ng when. Tell me exactly when you began to yell during supper. Okay, so yung actually itong importante, yung make a historical. Can you give me, pwede mo i-explain mo sa akin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Importante 'yon, okay? So remember the certain kinds of questions reveal certain kinds of information. Gumamit kayo ng what, where, why, when, how, when, okay? And then ask a progressive line of question in which each question is based on the information uncovered in the previous question. Okay? Ask yourself, why don't I know about what I just asked? Example, man angry with his wife makes you wonder, does he get angry with others? Parang napag-usapan nyo na, magagalitin siya. Nagagalit din ba siya sa opisina mo? Sa opisina niya? Nagagalit din ba siya sa mga relatives mo? Meron ba siyang attitude na ganito? So, may question na before, pwede pa itong ma-uncover pa ng iba pang question. Okay? So, meron tayong formally, informally, and then from the Bible. We also know a lot about counselies from the Bible. Everything they do originate in their heart. Kaya alam na natin yung counseling natin dahil ang tao, ang problema ay ang kanyang puso. Okay, alam na natin yun. Not only that, trials and the world entice people not to obey the world. Sinner ang isang tao dahil tayo palagi ay nahuhulog sa temptations. Dahil tayo nasa mundong makasalanan. Sometimes unconfessed sin can cause despair. Kunyari daw, bakit siya depressed? Bakit siya malungkot? Bakit siya palaging parang, alam mo yun, yung malungkot? Eh baka mamaya may unconfessed sin pala.
Kasi ang isang tao, isang Christian na may kasalanan, bibigyan siya ni God ng grief. Hindi siya magkakaroon ng joy. So baka may unconfessed sin. Okay? So from the Bible pa lang, malalaman na yan. Sabi nga, we all have sick hearts. We all have wrong desires. Sa Bible, nakita ito. Then from the Bible, we all are a part of a greater story of creation. Creation, fall, redemption, and redemption. So, ibig sabihin, lahat ito pinagdadaanan natin. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo likha ni God, lahat tayo nagkasala, lahat tayo kailangan ng kaligtasan kay Jesus, lahat tayo kailangan maitama muli yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. In the end, ganun din yung ating ika-counsel sa kanila. Dahil sila'y created ni God, sila'y nagkasala sa Panginoon, tulungan natin sila na maiwasto yung kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Okay? What do you do with the facts? So, nakapag-gather ka na, anong gagawin mo ngayon doon sa mga bagay na nag-gather mo? Okay? Differentiate between what all is taking place and why are they doing what they're doing. What versus why. Okay? What is happening? Why are you doing that? Why are you lying? So, ngayon dahil na ano mo na, ma-uncover mo na ngayon kung ano yung mga dahilan kung bakit niya ginagawa yung bagay na ito. Okay? Outer stuff, physical body, okay? May actions siyang ginagawa, nakikita yon. Kaya kung nakikita mo siya palaging galit, kasi outward sin yon. Pinapakita na ni God. Kunyari daw, no, counseling. Tapos, it involves another person. Kunyari daw, may galit siya dun sa boss niya. Kita mo, galit na galit siya. So may pinapakita si God sa atin, sa counselor, regarding yung issue ng taong ito na may problem siya regarding anger. Kasi lalabas yun sa counseling eh. Yung galit, yung sama ng loob, yung bitterness. Minsan, bitterness, madalas lumalabas yan. Talagang bitter na bitter siya dun sa sitwasyon, bitter na bitter siya sa isang tao. So, physical and inner stuff, ano yung nasa loob. Okay? Yung soul care na kanyang kailangan. Okay? With the gathering of facts, malalaman natin ngayon kung bakit ito yung kanyang actions at kung bakit ito din yung nasa kanyang puso. Okay? So, isayin natin ito. Know a person biblically. What is what's going on? Situation. What does the person do in response to what is going on? What does the person think about what is going on? What does the person want out of what is going on? Ano nyo intindihin nyo Yung unang part is the situation. What is going on? Here we place all the information that describes the person's world. Yung kanyang circumstances, both past and present. What we know so far about John is that in the past, he was raised by a negative, cynical father. In the present, he is an increasingly angry, critical, distant husband. Okay? So, inaalam niyo yung past, yung kanyang situation, yun yung kanyang nakalakihan, at yung kanyang nakalakihan na idala niya sa kanyang paglaki. Then, responses. But be very careful with that, baka kasi it may sound to you na parang psychology. Kasi ganun din yung ginagawa actually in psychology. Parang they would trace kung ano yung nangyari in the past. Wala namang problema doon, pero hindi natin siya yung gagawin na, hindi, kaya ka ganyan kasi yung past mo ganito. Hindi tayo ganon. Inaalam lang natin. We just want to know the situation. Do not conclude, alam mo kung bakit ka magagalitin kasi magagalitin yung parents mo dati. Hindi ganon magagalitin siya kasi siya ay makasalanan. Siya yung magagalitin. Kasi marami naman din tao na kahit magagalitin yung parent, yung anak hindi magagalitin. Okay? Hindi naman din ganun palagi yung sitwasyon. Doon mali ang mga psychiatrist at yung mga psychologist. Kasi they would conclude, kaya ka ganyan kasi sa dati mong past. Hindi tayo ganon. Hindi tayo integrationist. Gusto lang natin malaman yung sitwasyon. Okay? Kiniklear ko lang yan, dahil importante yun. Okay. The responses. What does the person do in response to what is going on? Here we include facts about the person's behavior.
We have learned that John is yelling at his family, spending more time at work and staying on the computer at home. Anong ginagawa niya? Kung siya yung magagalitin, ito yung ginagawa niya. Sigaw siya ng sigaw sa bahay niya. At sa kakasigaw niya dahil magagalitin siya at galit siya sa kasama niya sa bahay niya, nag-isolate siya. Saan siya palagi daw? Nandun siya sa computer. Nagko-computer na lang siya. So, merong situation o yung responses makikita natin because of the sinfulness of the heart. Third, yung thoughts. What does the person think about what is going on? This includes information on how the person has been interpreting his world. All we know about John so far in this category is that he says, life stinks. So, ang kanyang conclusion, ano ba nasa isip mo kung bakit ganyan yung sitwasyon mo ngayon? Hindi lang talaga maganda yung buhay. Life stinks. Hindi niya nakita na may kasalanan siya sa kanyang puso o makasalanan talaga siya. So, yun yung thoughts niya. So, kailangan sa lahat ng ating mga napag-usapan, ano yung tingin mo? Ano yung conclusion mo ngayon sa buhay mo? So, tanungin niyo yung mga bagay na gano'n, okay? And then lastly, motives. What does the person want out of or in the midst of what is going on? This includes what you know about the person's desires, goals, treasures, motives, values, and idols. What does he live for? What really rules his heart? All we know about John is that at this point, he says, just give me a little space so I can breathe. However, we don't know what he means by a little space or why he wants it. May mga nangyayari na ganyan, kumbaga parang dito mo malalaman, bakit? Ano yung dahilan? Na kailangan ko lang ng time sa sarili ko. So, nakukuha nyo, yung situation niya, may background na kayo, nakuha niyo na rin dapat kung paano siya mag-respond dun sa kanyang sitwasyon. At ngayon dapat alamin mo din kung ano yung nasa thoughts niya. Ano yung nasa isip mo ngayon? Sa lahat ng mga nangyayari, ano ngayon yung nasa isip mo? Next time tuturo ko sa inyo yung box diagram na 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 counseling method para malaman mo yung pakikipag-usap mo. Tuturo ko dahil yun yung natutunan ko kay Ernie Baker, next time tuturo. And then, bakit? Ano yung motives mo ngayon? So, kailangan mong alamin. So, ibig sabihin, dapat mag-gather mo yung mga bagay na ito sa kanya. Tedious, no, yung counseling. Yung minsan nakakala natin ng biblical counseling, may alam ka lang na verse, share mo lang, mag-pray kayo, gawin mo na yon. Biblical counseling na. Hindi yon biblical counseling. Kasi hindi yun minomodel ng life ni Jesus Christ. Kasi hindi ka nagpapakita ng care, ng sympathy at ng love. Ngayon, kung mahal mo yung tao, aalamin mo talaga kung ano yung nangyayari para mas tunay mo siyang matulungan. Kuha? Okay, importante ito. Okay? Where does fact-finding fit in the model? Okay, tapos na naman tayo eh. So, yung unang inaral natin, getting to know the person, lahat yan, bahagi yan ng counseling process natin. Ang model natin ng counseling is the three trees. Okay? 7 elements siya na naaral natin last time yung first. Ngayon yung pangalawa, saan nag-fit in yung gathering facts. Alamin mo yung situation niya, alamin mo ngayon din yung sinful responses niya. Kuha? Simple lang siya, di ba? So, siguro kahit nga ito lang kunyari, yung kunyari meron kayong isang card, pag may kausap kayo para ma-review lang kayo, siguro bigyan ko kayo ng isang copy nito para kung gusto niyo i-print, o kaya gusto niyo i-save sa cellphone ninyo, may kakausapin kayo, at least unti-untiin natin siyang i-aaralin dahil 7 key elements naman yan eh. Yan sa ma-complete natin para magkakaroon kayo palagi ng review. Okay, I need to know this person, I need to gather facts. I gather facts by knowing yung circumstance niya. I'm gathering facts by knowing yung sinful responses niya. Any question? Malinaw? So yung una, know the person. Okay, build relationships. Yung pangalawa, kalimutan na. Gather facts or get the facts. Okay, yun yung key element number 2. Get the facts. Build relationships, get the facts. Build relationship, get the facts. Question? So, tinuro ko sa inyo hindi formal counseling. Ito pwede niyo may apply sa asawa ninyo, sa anak ninyo, okay?
Huwag niyo kaagad yung kunyari daw may anak kayo, may kasalanan yung anak ninyo. Kasalanan niya, mali ang ginagawa mo, ito yung nasa Bible, hindi ganoon. You talk, you learn kung ano yung heart niya, you learn kung ano yung motive. Bakit ba teka lang anak, bakit mo ba ginawa ito? Gather information. Hindi mo siya matutulungan just by telling your son or daughter, kasalanan niya, wag mo ulit-ulitin ha. Hindi yon counseling. That is a worldly approach. Kung makikita natin yung mundo, napakagulo dahil wala tayong pagpapakita ng pag-ibig sa ating anak. Eh kahit na sa asawa, ganito din yung apply ninyo. Kung may problema kayo sa asawa ninyo, teka lang Han, pag-usapan natin ito. Bakit mo ginawa yan? Huwag mo nang tanongin, ano yung pangalan mo? Baka mamaya pa-fill upan mo pa siya ng personal inventory, no? Huwag mo na siyang biglang bibigyan ni Angelo si Blue. Fill upan mo nga to. Siyempre wala nang gano'n. Kumbaga, ang start mo na kaagad, show love. Can we spend time together? Usap tayo. Pag-usapan natin ito. Iwan ko muna lahat ng aking mga responsibilities. Huwag ka munang maglaba, plancha at mamalansya ng lahat ng ginagawa. Iwan muna, mag-usap muna tayo dahil importante yung kailangan natin pag-usapan. So show love and care. And then pag-usapan ninyo kung bakit. Saan nang galing? Bakit mo ako kanina sinampal? Bakit nung nakita kita nilalagyan mo ng betsin yung tubig ko? Eh, nilalasa na pala 'no? Para may lasa. Okey. Okey, any question, any question? Papadala ko yung ano, yung PDF ulit. I-download niyo lang kaagad nawawala yata kaagad yung link, eh. Oo. So i-download niyo kung nawawala ire-resend ko na lang para at least mabalikan niyo lang. Question, may question? Wala? Yun ang ano, may question si Kyla. Kyla, ano yun? Sabi ni Angelo, eh. Usap nga tayo. Any question? Si Kyla maraming question talaga yan. Kaya di mo na kailangang sabihin. Mamaya pag-uusapan na namin yan. Kasama ka. Walang question. Malinaw lahat. Praise the Lord. Let us pray. Let us pray. Thank you, Lord God, for teaching us, Lord. Sana, Lord, I just pray for the church na makita po nila yung importansya nito on how we process things biblically. Uh, this is applicable even in families, even actually even in the office, even everywhere, oh God. Lalo na yung sharing love and concern, sympathy for other people. Hindi man sila Panginoon na ma-Christian, pwede din pa rin namin ito magamit dahil ito po ay pagkapakita ng pag-ibig din sa kanila at opportunity din, Lord, for the gospel. At I pray, Lord, na makumpleto po namin yung pag-aaral po namin dito sa 70 elements, Panginoon Ama. At tulungan niyo po kami na maging standard po namin ito. Hindi lang sa isang bagay na inaral lang, tapos okay na, but Lord, i-apply po namin. I-apply namin sa aming mga sarili na dapat tinitignan din namin yung aming mga puso na hindi dahil lamang sa outward actions, sinful actions namin, pero kami din on our own, oh God, i-check namin palagi yung aming mga puso dahil marami po itong maling motibo, at kami din, Panginoon Ama, mag-submit din kung kailangan namin ng tulong. Magpa-counsel din po kami, Panginoon Ama, dahil kailangan po namin ng tulong ng bawat isa. So, help us, O God, na sa aming church, tunay po namin itong ma-apply dahil unang-una, mahal po namin kayo at gusto namin kayong mag-glorify. Pangalawa, dahil mahal po namin ang isa't isa at gusto po namin na ang bawat isa ay tunay din, Panginoon Ama, na lumalago kay Kristo Jesus. Magsisimula lamang ang lahat ng ito in humility. So help us, O God, to humble ourselves, to apply the things that we have learned for the glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen and